Kilalanin natin si Ismael, ang unang anak ni Abraham. Si Ismael ay isang anak ng pabor. Kung gayon, tulad ng marami sa atin, ang kanyang buhay ay nagkaroon ng isang inaasahang pagliko. Nang makita ni Sarah, ang asawa ni Abraham, ang kanyang sarili na baog, hinikayat niya ang kanyang asawa na matulog kasama ang kanyang katulong na lingkod, si Hagar, upang makagawa ng isang tagapagmana. Ito ay isang paganong kaugalian ng mga tribo sa kanilang paligid, ngunit hindi ito ang paraan ng Diyos. Si Abraham ay 86 taong gulang na nang isilang si Ismael. Ang ibig sabihin ng Ismael ay naririnig ng Diyos, sapagkat narinig ng Diyos ang mga panalangin ni Hagar. Ngunit 13 taon na ang lumipas nang manganak si Sarah sa pamamagitan ng isang himala ng Diyos kay Isaac. Biglang sa pamamagitan ng hindi kasalanan ng kanyang sarili, si Ismael ay hindi na ang tagapagmana. Sa panahon na si Sarah ay baog, pinangalap ni Hagar ang kanyang anak. Nang nalutas si Isaac, binugbog ni Ismael ang kanyang kapatid na lalaki. Nagalit. Sinabi ni Sarah kay Abraham na palayasin ang dalawa. Gayunpaman, hindi inabandona ng Diyos si Hagar at ang kanyang anak. Sila ay na-stranded sa disyerto ng Beersheba. Namamatay mula sa uhaw, isang anghel ng Panginoon ang dumating kay Hagar. Nagpakita sa kanya ang isang balon at sila ay naligtas. Nang maglaon ay natagpuan ni Hagar ang isang babaeng Ehipsyano para kay Ismael at siya ay nagkaanak ng 12 anak na lalaki, tulad ng anak ni Isaac na si Jacob. Pagkalipas ng 2 henerasyon, ginamit ng Diyos ang mga inapo ni Ismael upang iligtas ang bansang Hudyo. Ipinagbili ng mga apo ni Isaac ang kanilang kapatid na si Jose bilang pag-aalipin sa mga negosyante ng Ismael. Dinala nila si Jose sa Ehipto at ipinagbili siya muli. Sa huli ay tumindig si Joseph upang maging pangalawa sa utos ng buong bansa at iniligtas ang kanyang ama at mga kapatid sa isang malaking tagutom. Lumaki si Ismael upang maging isang mahusay na mangangaso at mamamana. Magmamana siya, ay naging ama ng mga Arabikong bansa. Namuhay si Ismael ng 137 taong gulang. Ginawa ni Ismael ang kanyang bahagi upang tulungan tuparin ang pangako ng Diyos upang umunlad siya. Napagtanto niya ang kahalagahan ng pamilya at may 12 anak na lalaki. Ang kanilang mga tribong mandirigma ay tuluyang nanirahan sa halos lahat ng mga bansa sa gitnang silangan. Ang ating mga kalagayan sa buhay ay maaaring magbago ng mabilis at kung minsan ay mas masahol pa. Iyon ay kapag tayo ay dapat lumapit sa Diyos at hanapin ang kanyang karunungan at lakas. Maaari tayong matukso upang maging mapait kapag nangyari ang masasamang bagay, ngunit hindi ito nakakatulong sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa direksyon mula sa Diyos ay maaari nating makuha ang mga karanasan ng labis na iyon. Ang kanyang ina ay si Hagar, lingkod ni Sarah. Ang kanyang kapatid na lalaki ay si Isaac. Ang mga anak ni Nebayot, si Kedar, si Adbil, si Mibsam, si Misma, si Duma, si Masa, si Adad, Tema, Jetur, Napis at si Sedema. Ang kanyang mga anak na babae ay nagngangalang Mahalat, Basemat. At tungkol kay Ismael, narinig kita sa iyo. Tiyak na pagpapalain ko siya. Gagawin ko siyang mabunga at lalong bubuti ang kanyang bilang. Siya ang magiging ama ng 12 pinuno at gagawin ko siyang isang dakilang bansa. Si Ismael ay nabuhay ng 137 taon. Siya ay huminga ng kanyang huli at namatay at siya ay natipon sa kanyang mga tao.